Isang congressman ang nakatawag pansin sa akin noong ginawa ang kauna-unahang committee hearing sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa Kongreso patungkol sa BSK postponement. Isang congressman, matindi po ang pahayag at napakadetalyado at punto por punto po ang kanyang binitawang mga pahayag. Walang iba po kundi si Congressman Sara Ilago, kinatawan ng Gabriela Parteles. Panoorin nyo hanggang dulo mga kapobre. Hello mga kapobre, welcome back sa ating munting channel, Kap John Official. Magandang gabi sa inyong lahat. At pizza 20 pa rin sa buwan ng Agosto mga kapobre. So mabilis ang update tayo sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Balikan natin yung naganap na committee hearing sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa Kongreso mga kapobre, at mayroon na po tayong naipakita sa inyo yung mga posisyon sa COMELEC, DILG, OSG at saka yung Linte, at parehas po silang tutol na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Gaya ng sabi ko po, 8 ang inimbita na mga ahensya o grupo na mga nagbabantay sa panahon ng halalan, at isa lang pong ahensya ang pabor na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At ito po ay walang iba kundi ay ang Liga ng mga Barangay ng Pilipinas. So given naman talaga yan na sila ay pabor, dahil wala namang ibang makikinabang dyan kundi sila po yung mga nakaupong mga barangay officials ngayon. Kaya hindi na po nakapagtataka na sila ay pabor na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa November 2, 2026. So ito po, ipakita ko po sa inyo ang naging posisyon, opinion ng Liga ng mga Barangay ng Pilipinas. Ito po, panoorin mga kapobre. Here we go. Now, may we hear from the Liga ng mga Barangay ng Pilipinas. The National President, represented by Sir Marcelino D. Fernandez. Thank you, Mr. Chair, Congressman Jong, sa lahat ng ating mga mababatas na nandito ngayon, ang ating COMELEC Chairman George Garcia, sa ating lahat, magandang hapon po. Ang aming posisyon sa National Liga bilang isang membro ng National Executive Board, ang aming posisyon sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas ay ipagpaliban ang ating barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong November 2, 2026 sa kaalaman at karunungan ng lahat ng ating mga membro ng Kongreso, at kami ay sumusuporta sa ating mga mambabatas sa kanilang isasagawa at bilang katuwang namin sa pamamahala. Kasi kung titinan kasi natin ang trabaho ng ating mga barangay officials, 24 hours po ang aming trabaho. Hindi gaya ng ating mga other elected officials. Ang barangay officials nag-a-appoint ng mga BSW, BSPO, Barangay Security Force, Barangay Secretary, and Barangay Treasurer. Pag-alis ng punong barangay o mga barangay officials, automatic po na matatanggal lahat ng appointee natin. Pero lahat ng mga pinapasa ng ating mga mambabatas sa Kongreso at mga batas na pinapasa ng ating mga kasama sa Senado, ang nag-implement po
ay kami na mga barangay officials. So, kung ang isang barangay officials ay na-elect, first timer siya, yung unang taon niya, kasama ng kanyang lahat ng mga in-appoint, nasa training capacity ang mga yan. Nag-aaral, pinag-aaralan kung paano patakbuhin ang pamamahala sa barangay. The next year, namumulitika na sila in preparation to the coming second term. Kaya ano ang magagawa namin kung 3 taon lang o 4 na taon lang? Lahat ng trabaho sa amin. Bigyan ko lang kayo ng isang example. Lahat ng basura ng lahat ng isang constituents ng barangay. Sinong kumukuha, sinong nag-aayos, sinong nangongolekta? Kami. Nung nagkaroon ng devolution, sa health lang, sino ang from national down to barangay? Kaya napakaiksi yung panahon na 3 taon o 4 na taon. Kung titignan natin, madaling sabihin na walang ginagawa. Sa akala natin na walang ginagawa yung barangay officials. But actually, 24 hours nagtatrabaho kami. Kahit natutulog na kami, kung may constituents namin na nagsuntukan, nag-away, sinong gigisingin nila? Hindi naman si councilor, hindi naman si vice mayor, hindi naman si mayor, yung mga kagawad at si kapitan. Sir, yes. Maraming salamat po, sir. Thank you, Mr. Talagang Chairman. totoo po. We recognize na ang ating mga barangay captains ang frontliners sa ating mga community. So yun po, malinaw, Liga ng mga Barangay ng Pilipinas pabor na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Gaya ng sabi ko, hindi na po nakapagtataka yan. Kahit sinong mga barangay opisyal ay matuwa pag i-postpone itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sa totoo lang po, ako po ay nandyan sa panig ng Liga ng mga Barangay. Dahil nanggaling tayo dyan, dati tayong membro dyan dahil naging barangay chairman tayo dito sa ating barangay. Kaya yung simpatiya ko ay sa Liga ng mga Barangay. Pero sa hayagang pagsabi nung representative ng Liga ng mga Barangay, na umpisa pa lang sa kanyang posisyon ay pabor na kaagad siya. So para sa akin parang hindi tama. Dahil ito po ay maisip ng ating mga kababayan at mismo ako po ay naisip ko na self-serving po ang naging posisyon ng Liga ng mga Barangay. Of course, matik yan, pabor sila. Pero kung totoosin po, dapat naisip nung representative ng Liga ng mga Barangay na makailang bisis na po itong na-postpone. Ilang postponement pa ba ang gusto ng ating mga barangay opisyal? So sa ganang akin po ay yan po ay nagiging self-serving po. Dapat kung ako ang nandoon, dapat sinabi nung representative ng Liga ng mga Barangay na ang posisyon po namin, so ganito po, dapat ganito. So hindi ko naman siya tinuturuan kasi magaling yon. Saludo ako doon sa isang barangay captain yun eh. So pero dapat ang sinabi, ang posisyon po namin sa Liga ng mga Barangay ay tatalima kami kung anuman ang magiging desisyon ng Kongreso at Senado. Dahil sa konstitusyon, sila lang po ang may karapatan na mag-postpone, mag-fix ng termino ng mga barangay at SK official. So ang posisyon namin sa Liga ng mga Barangay, kami po ay susunod kung anuman ang magiging desisyon
ng Senado at ng Kongreso. So yun ang aking sasabihin kung ako ang nandoon. Di yung pagbungad pa lang ay sabihin na kaagad, kami po ay pabor na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election. So napaka self-serving po mga kapobre. Again, wala po akong problema sa liga ng mga barangay dahil gaya ng sabi ko, ang simpatya ko ay nandyan. Dahil naging parte po ako dati dyan, dati akong membro sa liga ng mga barangay ng Pilipinas. Kaya nandun ang aking simpatya. At ang magandang sinabi ng representative ng liga ng mga barangay ay yung sinayt niya ang mga trabaho, ang risgo ng isang barangay official. Ang barangay official po ang frontliners, sila lahat. At higit sa lahat, ang mga barangay officials, lalo na si Kapitan, siya lang po ang natatanging opisyal sa buong Pilipinas na may 3 function. Si Kapitan ay siya ang nagsilbing executive officer, siya rin ang nagsilbing legislative officer, at siya rin ang namamahala sa judiciary. So kakaiba po at hindi po basta-basta ang tungkulin na ginagawa ni Kapitan. Agree ako dyan dahil totoo naman po, barangay official ang hinahanap lagi pag may problema. Kapag natutulog hating gabi, pag may kumatok na nagsusuntukan, si Kapitan ang hanapin. Yun, agree ako doon sa sinabi ng representative ng Liga ng mga Barangay. Totoo po yun, nandyan po ako. Kaya lang, yung pagsabi na pabor sa pagpaliban ng barangay at SK election ay para sa akin po self-serving po, dahil alam naman natin na sila ang makikinabang pag may postpone ito. At lagi ko pong sinasabi, ilang postponement pa ba ang gusto ng ating mga barangay official? Postpone na lang ng postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Nung una, pinospone 2025, pinospone dahil sa kadahilan ng gagawing 4 years. At Senate ngayong November 2, 2026. At ngayon naman, ipostpone na naman dahil gagawin na namang 5 years. At ang pangunahing dahilan, crisis daw. So sa 2028 na daw gaganapin ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Paano po kung sa darating na 2028 ay mas lalong lumala itong krisis? So ibig sabihin ba postpone na naman? So mga kapobre, hindi na po makatarungan itong laging pagpupospon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Malinaw po na ito po ay isang paglabag sa karapatan ng mga bawat Pilipinong bumoto at pumili ng kanilang mga leader sa barangay. At mawalang bisa na po ang nakalagay sa konstitusyon na dapat sa barangay magkaroon ng regular at periodic na eleksyon. Yan po ang nakalagay sa ating konstitusyon, pero binaliwala na yan ng ating mga mambabatas. So panawagan natin sa ating mga mambabatas, sana po ituloy nyo na itong November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At dyan po magkaroon ng kalayaan ng ating mga kababayan na palitan itong mga barangay official na hindi na gumagana sa barangay. And of course, i-re-elect yung maganda ang ginagawa sa barangay. So ganun lang kasimple. Kaya sana mga mambabatas, ituloy nyo na itong November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye-bye and God bless us all.